nakakita nitong mga kahinaan ng Kastila ay si Diego Silang mula sa Ilocos. Kinakatawa ni Diego Silang ang pinakauna siguro na ekspresyon nung tinatawag nating konsepto ng pagkabansa. Kasi yung pagkabansa na yan ay malinaw na kay Diego Silang. Nakilala na niya ang Kastila, merong British na tinatawag. So hindi na siya ignorante, sabihin natin, doon sa mga internasyonal o pandaigdig na mga ugnayan ng mga bansa. Kaya yung kanyang pagtingin sa sarili bilang pinuno ng isang bansa, ang pinakaunang ekspresyon ng ganung uri ng paglaban. Okay na sana ang pag-aalsa ni Diego Silang. Pero parang naging balimbing siya. Pakinggan ninyo itong sulat niya sa isang British commander sa Maynila. I have thought proper from this moment to dedicate myself to the service of God and His Majesty King George III, whom I acknowledge for my King and Master. My countrymen have confidence in your lordships, freeing them from polo and other laborious works. And all they beg is that your lordship will condescend to let them maintain their parish priests and lives as Christians and Catholics. Parang okay lang kay Diego Silang na magpalit ng amo. Bakit kaya? Sa kaso nung si Diego Silang naman, gusto niyang maging hari ng ang gusto niyang tawag sa kanya, El Rey de Ilocos. Ibig sabihin, napulot na niya yung konsepto na maging hari o maging konde, maging markis. Mga katawagan na Kastila. Kaya kung magtatatagman siya ng isang bagong rehimen, sabihin natin, dito sa Ilocos o kaya sa Pilipinas, yun ay naka-pattern, no? O sumusunod dun sa struktura ng mga Kastila. Mga 5 buwan lang pala tumagal ang pag-aalsa ni Diego Silang dahil pinatay siya ng pataksil.